Taas ako. Yes. Ako po. Ang dami ko pang dapat tutunan. At ang matutunan, di ba? Si Direk na to. Ang dami ko pa dapat matutunan. Sobrang dami kasi ang lalim-lalim ng characters namin dito. Sobrang intricate. And it made me understand so much more about love. Oh, wow. Kabali, Donnie. Big words yan, ah. Kaya nga eh. I think in order for you to reach the character of Cisco, I really learned to open up and to reach a side to myself that's vulnerable, super vulnerable, na hindi ko ata naranasan pa. Pero kasi kailangan yun sa depth ng character niya. And yun, nalaman ko na if you really are just honest with yourself and your feelings, mapupuntahan mo yun. And just hearing you guys talk, probably ito na yung pinakamalaki, pinaka-complicated, complex characters na tinake nyo. Kasi before, maraming characters kayong nagampanan. Pero ito na ba yung pinaka-kakaiba, pinaka-mabigat? Yes, kasi ano siya eh, different sides, different stages of a relationship. So if you go through all of that, di ba, in a journey, you'll start with the kilig, you'll start with the honeymoon phase, and then you'll go to the realization that you become, you know, familiar with each other. Tapos doon na yung mga problems na mag-arise. So I think it's a combination of all our characters in different stages of their life. You go through different seasons of love. Yes. Oh, Yes. okay. There's another question coming from Nika, and I'll just, couple them together. Were there particular scenes that pushed you out of your comfort zones? How did you handle them? Dami. Pero pag hindi, Ano po? Meron bang hindi? You wanna start? John? Dami. Direk. Dami. Pero yung pinakatumatak sa akin was, wala mo mag-spoil. Hindi naman. Yung confro siguro. Confrontational. Yun talaga. Kasi ang dami kong kailangan hugutin. And yun nga, sabi ko ang dami ko pang kailangan matutunan. How about you, Donsky? ang dami Kuya Robs. Ang sobrang na-appreciate kasi namin ni Belle is si Direk Cathy, kakampi namin siya dito. And she's very open with us. She's very comfortable telling us what we need to hear. And, sobrang na-appreciate namin yun kasi hindi namin magagawa yung eksena kung hindi namin siya kakampi. Parang kung nakikita namin na kailangan natin ng tapusin to kasi syempre, time constraints or whatever the reason may be. But, it felt like a safe place, and I think that's why we're able to just be who we need to be. To add to that, she really knows how to paano ka pigain. She knows what buttons to press para ilabas yung totoong emosyon. That's why she's an acclaimed director. Yung reaction ni Direk, parang kailangan po natin mag-pan. Happy birthday, Direk! Happy Pero, birthday, Direk. Hindi, pinapalahat ng mga magagandang salita. Pero syempre, we give that to the acclaimed director. Everyone wants to work or to be part of Direk Cathy Garcia Sampanas cast, diba? One way or another. So, Ross, would that go ahead something? Dahil kasi nabanggit nga kanina na kapag si Direk talaga nagpa-wig na, ibang dito ibang level yung wig. Anong wig? Pati yung mga cameraman namin naka-wig na lahat dito. Binigay na lahat. Dito na talaga lahat. Dapat nga may inendorso na tayong bibenta ng wig. Peluka. Oo, nandun na lahat. Lahat ng klase na mapapanood nyo rito. Abangan namin. May multiverse ng wig. Tayo sa peluka. Yun ang magiging sequel ito. Salamat, John. Okay, one last question coming from Nika for Donnie and Beldin. As this project marks a new chapter for the both of you, what important lessons are you taking with you moving forward? Besides the wigs. Ba't ako napambigla? Hindi, siguro this project really made me required so much patience in me. Ayun siya, kasi sobrang na-challenge na ako dito. Sabi ko, oh my God, paano ba to? Pero, yun nga, by the end of the day, put your trust in Direk, the creatives, lahat sila dito. We're all in this as one, and we're here together to help one another.
Ayun, so it required so much patience sa sarili ko and extend more grace to myself. Parang ano no? You became a different being, not just an actress, but overall a human being in this film. Same with Donnie? Yeah, I would agree. Give yourself more slack, you know. Hindi madali yung ginagawa naming pelikula. But the fact that we get to do it with each other, I think makes it so much more worthy of doing this craft, and we're so passionate because we know that everyone wants what's best for it. So I think that's the biggest lesson is, as long as you do things together, no matter where you are, no matter what your mindset is, basta doon kayo, align kayo, di ba? Parang ang sarap lang sa pakiramdam because you know that may kakampi kayo. And we have seen so much growth, not just in the teaser, not just in the trailer, but even now, coming from you guys, you exude growth, diba? Not just the haircut, not just the peluca or the wigs, but really, as actors, actresses, and producers in this film. Great job. Okay, now we move on to question for Direk Cathy and Miss Van. Direk Cathy is okay. She's just fixing something. Baka yung trailer at ang kakausap niya. Okay, Miss Van, how does Tay sa Wakas differ from Donnie and Belle's previous projects? Yung pelikulang to kasi, I think, shows yun nga, as they were saying, something more complex and mas mature yung roles nila dito. Pero at the same time, also very, very grounded yung pelikula. Actually, yung kwento ng pelikula to has been in existence even before their love team existed. So, mahaba rin yung journey nung kwento na to. And nung naisip talaga ng management na gagawa sila ng pelikula, naisip na pwedeng ito, parang naisip namin, kahaba na rin pala yung history ni Donnie at ni Belle as a couple. So, pwede na talaga gawin itong pelikula to. So, I think they would be the best persons to ask how different this role is from your other roles. All I know is that kami nila direct, we're crafting characters that are very relatable and human, no? So yun, I think sila yung mas makakasagot niyan, Rocky. Paano siya? You want to answer the question, Donnie and Belle? Yeah, just the complexity of the characters. Hindi siya black and white eh. But we have a lot of flawed characters. Parang gano'n, di ba? Parang, well, actually, dumating ako sa set thinking na, okay, ang character ko will be, okay, ano to? Rom-com. And then, I was doing the scenes, okay, so mga unang scenes, ganyan. But eventually, as we go along, yung araw na yun, yung first day ko, parang heavy na itong material. Medyo may heavy, kasi hindi siya yung ina-expect ko na Don Bell film na 4 years ago na ginawa ko. So on the side, si Belle at si Don, ito talagang, they talk to me about their roles, sabi ko, parang mabigat yung ano. And eventually, na-realize ko, mabigat talaga. May lalim yung material. Malalim yung material at ayoko na magkwento kasi baka makakwento ko yung ano, yung hindi dapat eh. Office tayo mamaya. Kasi sabi ko lang it's a good film for yung 7 years na pinagdaanan nung Don Bell Love Team. This is a good peak nung Don Bell. That's what I can say. And these two, of course, given the guidance of Direk Cathy, I believe they're giving it 110% each time they are in front of that camera. And I know that because even on the sideline, yung nawala yung kulit ng dalawa, mas ano sila, mas on point sila with everything that they do. And again, with Direk Cathy's process, yung squeezing them out, lalabas talaga yung peak ng Don Bell, at least yung love team din sa pelikula to. And for this film, no? Direk, may sinasabi ka, Direk, parang kinukontrol mo.
Kasi po may madaldal ditong bata. Nagtanong po. Ayan. Kasi, kwento mo. Nagtanong po si Sir Epi kung anong story. Siyempre ako. Wala akong hindi naman yung sasabi ko, pero eksena natin. Bakit yung na-sense na mabigat siya? Remember, Because Kaya po tumatakbo na siya sa akin. Direct na sabi ko, ba't mo sinabi? Nagtanong ko. Kasi, Ang bait mo talaga. lahat po ng cast, there is something in the film that is not worth telling it to you now. That only Van, Don Bell, and I know. May isa nakalusot sa Epi. Not even Joras and the rest know. alam ko din knows. Tapos na, ko ba sinabi? Nagtanong po eh. Direct may mga Ako alam ko mabigat talaga. May mga scenes na hindi nila alam yung hindi nila alam yung nangyayari, sila. So, may mga ganon. So, marami kayo talagang i-expect sa pelikulan to. Dahil ako, nagugulat ako bilang, iba ang script mo, ha? Hindi pinag-memorize ko. Welcome to my set! May secret ako na hindi nila alam. Ganun si Direk. Iba yung script niya, iba yung script ko, tapos mag-actions, lahat kami hindi namin nangyayari. Pero Ito lang, ha? kasi yun ang Ito eksena. lang yung sasabihin, galing pa kaming sagada. Kanina lang. I think yung huling best namin magkita alas 2 ng umaga sa taas ng Sea of Clouds. At ang ganda na eksena namin ito kanina, I will tell you, abangan yan. Kasi yung eksena na yun, napakaganda na. Patulas na, pero wala akong sinabi. Ganda na eksena namin ito. Okay, alam na natin kung anong aabangan na isa sa mga big scenes doon sa pelikula. That's again. Hindi ito eh, maganda rin kaming scene yan. No? So I'm just really privileged to be working with these guys kasi in a way I've seen their growth. No? So hindi constant, but I was part of a film na ginawa namin 4 years ago. And I'm really honored to be part of this film. Of course, under Direk Cathy's leadership. No? Thank you, thank you. For our friends from the media, kung gusto niyo po talaga malaman yung kwento, just approach Sir Epi later on. Malay niyo mapigan sa kanya. Pasmado bibig niya na. May nagsalita. buti nga hindi ko nito sa'yo, kuya. So yun, siguro yung experiences ng isa't isa. And just being together for so long, I think that does something to you as an individual, and as, a couple, and as people who go through life together, but are finding out if it's meant to go through together or finding yourself first in that process. Bigat ng mga teams natin. Exciting movie, Bel. Ang daming layers ng character namin. Talagang yun nga, it's very real, very human. And iba talaga siya, ibang-iba siya. Panoorin niyo po. Before we get to Direk Cathy, I just want to ask Miss Van, kasi you mentioned a while ago, ikaw yung nakasama nila sa una, and for this project, di ba, sa wakas, tayo sa wakas, probably their last project for now, okay? We're saying that for now. What do you think makes this big project a defining or transitional project for them? Kasi nga, yung tinatackle talaga na issue dito. Pag napanood nyo yung pelikula, pag nakita nyo nagdi-discuss, nag-aaway yung characters nila, hindi mo sasabihin isang tao lang yung tama, isang side lang yung tama. Makikita mo pareho silang likewise. Katulad kanina sinasabi ko ni Papi red flag. If you watch it and you look deeper into the characters, you're gonna realize maybe the behavior was red flag behavior in Gen Z terms, but in truth, that was a person hurting. Diba? And kailangan mo intindihin bakit siya nasaktan at bakit ganun siya mag-behave, diba? At bakit kailangan ganitong klaseng tao yung magmamahal sa kanya. Pero diba, minsan, hindi mo napapansin sa haba na ng relationship nyo, sa haba na ng pagsasama nyo, diba? There are some things that, because you love the person, you accommodate. To the point that when you accommodate it, there are parts of yourself that you lose and parts of yourself that you change to fit that dynamic. The question is,
hanggang kailan magiging okay yun? What if magbago ka? Kasi pag nagmahal ka, babaguhin ka talaga ng pagmamahal nyo. So, hanggang kailan magiging okay yun? So, kaya ang magiging tanong, pag tumakbo yung pelikula, is worth it pa ba na save itong relationship na to? Worth it pa ba na magsama kayo? O mag-break kayo? Mag-break up kayo? Diba? Kung mag-break up kayo, di ba? Bakit? At saan patungo yung relationship? Or is it a breakup na we're breaking this version of the relationship so we can get to a better version of the relationship? So marami siyang tinatanong na tanong sa pelikula. And yun nga, that's why we were saying it's a very complex movie. At tama sila, madamot yung trailer kasi mas marami pa kayong mapapanood. So, because of what you said, now we're having those ideas na to complement the trailer na nakita namin. Pero, you know guys, Pamilya, it's something very relatable to everyone kasi na-experience natin lahat yan. Na-experience natin magmahal at minahal. At, you know, you would ask those questions hanggang saan, hanggang kailan, di ba? Kaya perfect din pala yung OST na kinanta ni JK doon sa trailer. Oh, it makes sense. Tayo sa wakas. Okay. I get it now. Okay, for Direk, Kathy, were there specific qualities or layers that you want to highlight in Donnie and Belle that audiences haven't seen before? Or marami po kaming makikita ganun sa pelikula? Hirap na ng tanong. Nag-wink po ba yung mga cameraman? Not just once, but twice, Oh, but no. thrice. Ito naman kasi pauso eh. O dito sa... Was it intentional, Direk, if ever? The wigs? No. Yung pag-highlight ng yung mga ibang aspects na hindi pa nakita? No. I don't do that. Okay. I don't make scenes, particular scenes just to highlight the galing of an actor. No, I don't do that. All the scenes that are highlighted are maybe because it's needed in the story. Just like in our lives, lahat tayo may kanya-kanyang highlights. No, your highlights might be different from the highlights of another person. And with Cisco and Cheska, they have their own highlights. Not because I want them to look good on the screen or to appear as very good actors. Hindi yun eh. When I sat down with them, I remember, before we started the film, I sat down with them. I never said I would make them great actors. I asked them, let's tell a good story. We work hard for this, for your characters, para maisabuhay natin ang kwento ni Cisco at ni Cheska, para sa tamang kwentong gusto natin ibahagi sa mga tao. So whether mananalo ka ng award dito o hindi, that's beside, that's not my intention. My real intention is pakita yung totoong nararamdaman ng mga taong katulad ni Cisco at ni Cheska. That's how we work. That's how I work. And that's a mark of a great storyteller. You're not just a director, you're a great storyteller, Direk. We're just talking about you, kami ni Sir Epi. Ganon. Yes, pero good things. Good things. Di ba? On how you command the area, kung paano niyo ginagawa yung pagdidirect sa mga actors. You say something to one actor, then sa kabila. Can you elaborate on that? Actually, no, the process, her process, I was actually telling Don and Belle on the side, diba? Unlike Direk Cathy's process, kasi, even if you got the scene already, ako, feeling ko sometimes nakuha na namin yung scene eh. Nakikita mo sa Direk ka doon, isa pa. Diba? Tama ba, Direk? May hinahanap pang iba si Direk. Oo tapos ako naman, may hinahanap din. Okay na, Direk ka. Hindi. Ito. Tapos may adjust siya whether nakatikwas na buhok na siya mismong gaganan. Or whether makeup na makapal na gaginanin, or whether it's in sa pag-arte namin, or sa tono, or sa level namin. Basta may gagalawin siya, may tweak siya sa may papadagdag sa'yo ng konting lines.
And when you do the next take, it works. You see how it works. I like the process. I mean, di ba? I mean, huwag ka makontento sa isa. Pinipigan niya yung scene until alam niya na, okay, ito yung nakuha ko yung pinakamaganda. Or at least may mapagpipilian ako sa mga nakuha ko. And I like the process. Yun yung sasabi ko. That's a trait of a really good storyteller. That's your magic, di ba? So, Saka, kasi idadagdag ko lang, nag-edit na siya nung sa isip niya eh. Pinagsasama-sama na niya. Paano mukha ko? Ha? Iba pala yun. Hindi, pero ang maganda rin kasi dito, Rob, marami rin kasing director eh. Ito si FP, director. Ito si Direk Cathy, siyempre, sina Direk Jun Lala, Direk May. Ano pala, si Mia yan! si Mia at si Neighbor yan. Ayun nga, ang ganda ng collaboration dito sa atin. Pinaka-most ng mga direktor dito. Hindi, gusto ko lang matawa lang itong mga nakaharap para masaya. Oo. Hindi, but yun si Direk Cathy kasi na talagang hindi siya hanggat hindi talaga perfect. Yeah. Yung perfect, She does not settle. ikaw siya, di ba? Hindi, pero yun yung sinasabi ni Effie. Kung paano mag-direct si Direk Cathy, hindi siya yung, pwede na yan? Although minsan, sinasabi. Okay, next. Ayoko na. Pero wala. Tinataas natin si Direk Cathy eh. Pero alam natin, may nakuha na siya na gusto Oo. niya. Okay. Kasi mga take 25 na. Marami na. Yun nga eh, yun yung magic talaga ni Direk Cathy. May hinahanap siya na hindi natin minsan nakikita. Pero Direk, circling back, before we ask Sir Epi, no? Let's make it simple, the question. Tayo sa wakas, ano ang kwento nito? I've been thinking about that. In fact, prior to this, nag-usap-usap, paano ikikwento, I realized, ang daming angulo mo pwedeng tingnan ng pelikula to. In fact, we can say that it's a trip. It's a trip of two people para alamin kung talaga bang sila ay dapat matapos na or magpatuloy pa. I can say it's about someone who wants to reach a dream. Pero anong gagawin mo kung ang kalaban mo sa pag-abot ng pangarap na yon ay ang taong mahal mo? There are many things. This story is just, ano yan eh, parang pagkain lang yan. Iba-iba tayo ng pagtingin, iba-iba tayo ng take. And to me, simply put, it's a journey, of two people who loved, got hurt, and eventually found themselves and found love again. Just like how I envisioned all of my films, that you come out of the cinemas wanting to love and loving life again. So no matter how it started, no matter how pangit the journey was, at the end of the day, you always choose love. That's great. That's great. And we should love not just the film, but to have that feeling of loving again and again and again. Okay, thank you so much, Direk Cathy. So Epi, talking about journeys, no? You've been with Donnie and Belle, circling back 4 years ago for Yes. this movie, An Inconvenient Love. An Inconvenient Love, yeah. Diba, ano ba yung nakita niyong growth this time or differences sa kanila ngayon Actually- nakasama sila for this movie? For this film, parang late, hindi naman late comer, pero you were started. Papapansit ako. Let's talk about Joros. Kasi actually, for this film, the big guns are out, no? It's a Star Cinema film about, relationship drama. And then we got Direk Cathy Garcia Zampana with this incredible cast, including Joros Gamboa. Okay, Joros, the question is... Ginagawa mo sa pelikula ito. Ayun, ano yung trabaho? So you've played so many memorable supporting characters in Star Cinema movies. Ano ba yung aabangan ng mga manonood sa'yo para sa pelikulang ito? Ano yung aabangan sa'yo kakaiba?
Wala. Sure. Hindi, as always naman, susurpresahin namin kayo. Ganun si Direk Cathy talaga. Katulad nga nung nabanggit nila, ano yung technique yun eh. No. Minsan yung iba yung ipapabasa sa'yo para Iba yung reaction. Hindi mo madadaya kasi gulat ka. Iba yung sinasabi. Yun yung hinuhuli ni Direk. Minsan nga iba yung script mo. Ako, tawag ko si Legolas, Gandalf. Iba ang script para joke lang. Hindi, Lord of the Rings. Iba pala yun. Hindi, pero yun ang maganda rito na laging binabanggit ni Don Karina, yung totoo. Ang mapapanood mo, totoo. At makaka-relate ka. Kasi ramdam mong totoo eh. Dahil kung hindi mo ramdam, peke ka. Totoo naman. Totoo naman. Ito, totoo yung tatanong ko sa'yo. Before we move on to our cast, di ba? Pinag-usapan namin ni Emilio kanina na kasi if you look at the filmography of Choros Gamboa, part siya to mga highest grossing films. Di ba? Do you feel any pressure right now? Karamihan doon si Direk Cathy. So, ayun. Sa akin, hindi ako naniniwala sa luck. Malas yun. Bless lang tayo. Bless lang ako na napapasama ko sa magagandang pelikula ng Star Cinema. And syempre, again, thank you si Direk. Hindi pala. Nalilito kasi ako. Kay Direk Cathy. Kasi ako, talagang transparent naman ako sa lahat na kumbaga sa showbiz, pinakamalaki utang na loob ko kay Direk Cathy. Dahil talagang siya yung, she released the Brocken. Yan. Kumbaga, siya yung nagtiwala rin talaga sa akin for the longest time. At patuloy, siya nagtitiwala kahit nakikita niyang medyo malabo na yung mata ko. So, Pero part of the big weapons kasi, of course, si Choros. maganda story ng Star Cinema. Of course, yun talaga yung mahawakan natin. Speaking of story, kasama sa story na to, we got River, Emilio, and Mia. And the question is, how will you describe your characters in this film? Can you give us a hint on the vibe or energy you'll be bringing into the story? Let's start with our lady first, Mia. Hello po. Hi. Narito na rin, sino ba talaga ako yung Joros? Ako po, I'll be playing the role of Ina. Very sassy and very supportive friend, workmate, and housemate of Cisco and Cheska. Na very straightforward din sa mga nangyayari sa mga buhay nila. Yun po. Oh, okay. Thank you so much, Mia. River, there's still not to say, ha? Super happy for you. Sorry, sumingit ako kay Mia. Yes, yes. I don't know her kasi. Like, I don't know her. Sabi nila, Mia Canton, saksi niyan. Magaling daw po. Sige. Tinignan ko. Siyempre, as always naman, lahat ng aata ng tao makoy-takot-takot. Pero sabi ko, magaling itong batang to that's how I see a galing of tao, of an actor. Yung, hindi na nga outshine, hindi yung eps doon sa eksena, ginagawa yung trabaho niya nang nasa likod siya. And ako, dapat na mapansin kita sa likod. Ibig sabihin, gumagawa ka ng tama. Sabi ko, I love this Mia. Thank you, Mia. Hindi lang siya magaling na actress, masarap din yung pansit niya. The best. Diba? Thank you so much, Mia. River, second film in Star Cinema. Magkasunod pa. How does it feel? Siyempre, it's an honor to be part of another Star Cinema movie, lalo na directed by Direk Cathy, and siyempre, starring Don Bell. And dito sa movie na ito, I play a role of Shane. He is the co-lead or office mate of Cisco and Cheska, and I guess he ends up having a rivalry with Cisco in terms of in work and also in romance. Oh, interesting. Okay. Looking forward to that. Emilio, how about you? From what I heard, he was called parang biglaan sa set. Medyo, Biglaan. Nasa gym lang ako. Tapos na ako mag-gym. Legit, this was like, I think 9 a.m. And then, tinawagan ako ng Star Cinema. Uy, Emilio, free ka ba ngayon? May taping.
kay Donnie and Belle with Direk Cathy. Sabi ko, okay, I'm there na, 5 minutes lang. So legit, naligo lang ako and then diretso na ako sa set. Kasi syempre, it's been a dream of mine to be part of a Star Cinema film, especially with Direk Cathy and now starring Donnie and Belle. So, Buti nga, naligo buti, pa. buti nga, naligo pa ako. Oo, direct ko yun. Iba, dire-diretso na kasi. Sobrang excitement. Yeah, but Okay. in this movie, I play Mookie. So he is the college best friend of Donnie. And we start a business together. And makikita nyo kung gaano ka-successful yun. Oh, interesting. Okay. Now we move on to the question of Carrie, of Zane. For Donnie and Belle, before tayo sa wakas, you two were already doing projects separately. What made you decide to make this specific film as your last one together? For now, how did you know that it's time to pursue and prioritize your solo careers? Belle? I mean, before entering the love team naman, I always had, sabi ko, I want to be a good actress. Yun naman talaga. And Donnie and I have been vocal about it naman na we just don't want to be Don Belle. We also want to be Donnie and Belle. So I feel like this project is the perfect project for it since it shows so much growth and maturity and it required so much authenticity from the both of us. So, and also plus given the right Cathy and also yung material, syempre, ang ganda-ganda talaga. Yeah. Like we mentioned, it's not something that we just thought of overnight. Si Belle kasi isa sa mga kakampi ko dito syempre sa showbiz. And we're very, very open with each other. So I think it just had to get to a point where tama yung material para sa ganitong klaseng transition. Yeah, so we would talk about it, you know, project after project. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganitong klaseng transition or phase to a different direction, or when will we pause, yung ganun. And when we were presented this material, syempre, parang nag-meet lang kami, sabi namin sa isa't isa, I think this is the best time kasi it's very timely, and it's also one that will showcase, you know, different sides of us. Like I said, it's a mixture of all our characters and more. So parang it just felt like the right time. And yeah, of course, Serendipitous, parang gano'n, di ba? Yeah. Lahat talaga sumakto. yeah. Timing, creatives, story, and casting. Okay. We got a lot of questions. Pero I think the time parang ubos na. So we got a couple of more na itatanong para sa cast natin, creatives. And this is for everyone. Anyone who wants to answer could. The question is, mukhang maraming temang tinatak ang pelikulang ito, pero easily nababasa. Magkaiba ang priority sa buhay? Problema na ba ito ng young couples ngayon? Young couples, Joros. Hindi na ako sasagot eh. Kasi young eh. Huwag ka na rin sumagot. Diretso mo sasagot. Okay. Is it? Is it? Okay. Emilio, sige. Masyado bang driven itong generation ngayon na yung relationship with, you know, the backseat muna? I think sa pelikulang to, well, based on young couples now, I think makaka-relate talaga yung mga Gen Z ngayon. Kasi, syempre, parang may push and pull between love, career, prioritizing yourself. So, I think madaming matututunan ng ating mga viewers and lahat ng mga manonood ng film about themselves, their partners, their future partners, their career. So, I'm super excited for them to see that. And it's not just about the generation now, no? Lahat tayo pinagdaanan yan. Ano mapili natin? Yung mahal ko o yung pangarap ko sa buhay? Ano ba uunahin ko? Kasi minsan hindi sumasakto yan eh. At minsan nag-aaway yan. At yun yung, I think isa sa mga tema na tatalakayin sa ating pelikula, no? Eto, medyo juicy to. To all better halves, would you give up something for your better half? Okay, better halves. Joros, Ako? would you give up something for your better half? Una, hindi ko nakikita yung relationship namin ng asawa kong half-half. We are one. And it stays like that. At sa akin, binigay ko na sa kanya lahat by loving my Lord Jesus Christ.
Nice. Kasi sa mundong ito, yun yung problema natin eh. Ano ba yung priorities in life? Like for me, it's God, my wife, my children, and then everything else. So, yun, kapag alam mo na yung dapat may prioritize sa buhay mo, everything follows. Kasi kaya nagustuhan ko tong yung palabas na to. Kasi talagang marami makaka-relate na kailangan, kasi share ko lang din bro. Biglaan lang din yung yung tinawagan ako. Akala ko, parang automatic eh. Oo, hindi. Yung tinawagan ako ng Star Cinema, I was feeling the poor that time. So, pinapakain ko kasi na yung sarili ko dahil Kasi yung tumawag ko work, priority to. Wala nang makain pamilya ko eh. Ayun lang, kasi parang Thank you, siguro. Ako yung would you give something up for your... Better half. Ako minsan yung half ko iniiwan ko pag full moon. Lumilipad ko kalahati ka. Iba na yun. Pag full moon. Ay, nako. Now you see the cast that we have, di ba? Saya-saya to have this family in the set. And I think yan din yung mararamdaman natin. And more, lalo-lalo na yung heartfelt passion nilang dalawa and heartaches in this film, tayo sa wakas. We got this last question and goes to everyone as well. Sa mga nakakatanda na kaunti sa ating panel, I read that verbatim, no? Okay. What would be the best advice you would give to young people about keeping relationships alive and healthy? What would be the best advice you would give to young people about relationships or keeping relationships alive and healthy? Direk. This film, this is my best advice to all the young people out there. Watch it. Okay. And with that, I think we're done. Uy, grabe naman, sila rin masagutin mo. Oh, okay. Yung mga mature na ako, nag-pink jacket ako para hindi ako sumagot ng mga ganun. Saan kayo mature? Hindi. Ang ibig lang namin sabihin mga naka-pink. Ano yung tanong? Your question is, what would be the best advice you would give to young people about keeping relationships alive and healthy? Relationship is about giving. The greatest secret in love and in life is giving. Kapag papasok kasi sa relationship, hindi dapat you complete me. Kailangan kumpleto ka na at overflowing ka na. So, that's it. Love is about giving. So, Alam mo, pwede ka magtrabaho sa mga Hallmark cards, ayun, doon ako napadaan. Ang dami mo mga kasabihan na saktong-sakto talaga tungkol sa